Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palagpakan ng ating Panginoon? Amen. Masaya na tayo ay pumupunta sa gawain ng Panginoon sapagkat yun talaga yung layunin ng Panginoon kung bakit talaga tayo naririto. Amen po? Sa anumang sitwasyon at kalagayan natin ay kailangan natin laging magpuri sa Panginoon. Amen po? So sa oras na ito, maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, ay aming pinagpapasalamat ang patuloy niyong pagsubaybay sa gawain ito. Siguro hindi naman lingid sa inyo ngayon yung mga nangyari sa ating bansa noong mga nakaraan ay yung bagyo ay doon sa Masbate, sa Bicol po yun. And then, after po noon, hindi halos ilang araw lang po yung dumaan ay nagkaroon din po ng lindol doon sa Cebu. 6.9 po ata yun sa Cebu. And then, itong week na nakaraan naman po, liban po doon ay pumunta mo na yung lindol doon sa Baguio, La Union. And then, doon naman po sa Davao, sa Manay, na umabot po ata ng 7.6, 7.4. Yung aftershock niya is katulad ng 6.9 doon sa Cebu. Sobrang napakataas. Ano po? So, doon sa ating mga inawit, lagi niyong tandaan na harinawa yung Diyos ay Diyos ng buhay natin. Alam niyo po yung sinasabing God is good all the time, na alam po ninyo yun ay malalim po yun. Hindi po yung biro na sinasabing God is good all the time. Kasi yun po sinasabi natin God is good, na ano man yung sitwasyon ng buhay ng tao, dumaan ka man sa unos o dumaan ka man sa masaganang pamumuhay, ang Diyos ay mabuti. Tama po? Ang tao ay, madali po tayo magsabi na ang Diyos ay mabuti kung tayo ay nasa kasaganaan, maayos yung ating kalagayan. Pero pagdating sa panahon na ikaw ay nanoon sa unos, paano mo ngayon masasabing God is good? At sasabihin all the time, diba? Kaya hindi mo yung binabagin po natin God is good. Okay? Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ay laging naririyan. Ano man yung panahon, ano man yung sitwasyon, lahat namang nangyayari ay nalalaman po yan ng Panginoon. Okay? So ngayon pa, yung ating pinag-aaralan is about si Jesus at ang pagpapahayag ng kanyang mga salita. Alam niyo po itong revelations ng Panginoon. Yung kanyang statement na ito ay napakahalaga. Noon pa man, ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas. Hindi po siya katulad ng sasakyan na dumarating ang araw, nasisira siya. Hindi po siya katulad ng damit na kung saan pagdating ng araw, siya ay napupunin. Kumukupas. Hindi siya katulad ng mayroon dito. Ang salita ng Diyos ay tuloy-tuloy po siya. Ano man ang kanyang sinabi, yun ay magtutuloy-tuloy. At hindi po siya lumuluma. Okay? So pag-usapan natin ngayon is Jesus' revelations of His Word about the coming days. Yung pagdating ng panahon. Ito ba yung pinagkita ng Panginoon? Yes. Kompleto po nung dumating po yung ating Panginoon, ay kanya na pong itong ipinihayag na pagdating ng araw, magkakaroon talaga ng iba't ibang mga sitwasyon. Mag-iiba yung panahon. Tandaan nyo ba kapatid, ang mundo ay katulad din ng tao. Tayo ay dumaan doon sa sinilang tayong bata. At ang mangyayari po nun ay tayo ay lalaki. Pupunta sa pagkabinata at pagkadalaga. And then tutuloy-tuloy po yun hanggang sa ating pagtanda. Wala pa po akong nakitang tao na papunta po sa pagkabata. Pagkabata, isip mayroon. Pero yung pagkabata, pababa, wala po. Naunawa po ninyo? Pero kayo yung nakakita matanda ng bata pa yung isip. Ha? Mayroon ba kayo nasilayan na gano'n? Siguro mayroon, ano? So, inuulit ko mga kapatid na ang mundo natin hindi po pabata. Ito ay patanda. Tama po? Lahat ng ginawa ng Panginoon dito ay mayroong katapusan. Lahat ng kanyang ginawa. Subalit siya lamang yung nakakaalam
tayo nakakaalam. Tama po? Okay. So dito, bakit natin ito pag-aralan is to always be ready. Ang lahat ay kinakailangan maghanda. Totoo ito mga kapatid. Kaya isang magandang pagpapasalamat sa Panginoon, yung tao ay nakakaalala pa sa Panginoon. Pumupunta pa ng simbahan. Sapagkat sa totoo mga kapatid, abala ngayon yung mga tao, busy yung bawat tao. Minsan kulang na time para sa Panginoon. Wala akong time, wala akong panahon. Pero papalan yung mga taong laging nag-iisip na laging pumunta at makinig, pumalakpak, umawit sa Panginoon, isang magandang bagay po yun. Tama po, hinahanap mo pa rin ang Panginoon. Sabi natin, siya ang Diyos ng ating buhay. Tama po, dapat napapatunayan po natin sa ating mga buhay. Noong mga nakaraan, sinabi ko sa inyo, may panahon ng pag-aaral. May panahon ng pagtatrabaho. Okay? May panahon sa bawat sa lahat ng bagay. Itong araw nito ay panahon para tayo makinig at umawit, magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Tama po? So, salamat sa Panginoon at tayong lahat ay naririto. Ang lahat ay ating pong inaanyayahan na tumayo at tayo pong lahat ay magbabasa ng lahat. Matthew 24, 36 to 44. Okay? So, we will read all together. Open your Bible, the book of Matthew, chapter 24, 36 to 44. So, sa lahat ng mayroong Biblia, kung kulang, share na lang natin sa ating katabi. If wala, o kung sobra na, dito sa harapan, pwede po natin itong sana sama-sama basahin. Okay po? Okay? So, are you with me? Okay. Kung kayo po ay naririyan na sa aking binanggit po sa aklat ng Matthew 24, 36 to 44. Sa Tagalog, Matthew po yan. Okay? So, verse 36. Now, concerning the day and hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, save the Father only. 37. As the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. For in those days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and living in marriage, until the day Noah boarded the ark. 39. They didn't know until the flood came and swept them all away. So this is the way the coming of the Son of Man will be. 40. Then two men will be in the field, one will be taken and one left. 41. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. 42. Therefore be alert, since you don't know that the day of the Lord is coming. 43. But know this, if the homeowner had known what time the thief was coming, he would have stayed alert and not let his house be broken into. Last verse. This is why you also must be ready, because the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Tayo po ay manalangin. Lord God, ano pong tinataas, ano pong nagilang pangalan sa aming kalagitnaan. Lord God, ano man yung kalagayan namin, ano mang mayroon kami ngayon, ito'y nabubuhat sa inyong Panginoon. Lord God, sa oras na ito'y aming inaanyayahan ang iyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa ng mga aral na ito, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat sa lahat ng naririto. Ngayon naman din yung lahat ng mga sumusubaybay sa amin ay mapagpala niyo ang bawat isa. Salamat at kung ang aming pisikal na pangangatawan ay pinapakain po namin ito araw-araw na sa isang araw is 3 times na nawa yung aming spiritual, kayo naman din dapat aming ito mapakain, Panginoon. Lord God, salamat po ng marami sa pagmamahal nito sa amin sa kabila o Diyos. Minsan wala kaming katapatan sa inyo, but still you are God, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras po ito. Samahan niyo kami sa tayong pangalan ni Jesus ng lahat ng sabi na Amen. Okay? So, ang lahat ay aking pong humingi ako ng pansin sa inyo na sa ngayon ay bukas muna natin yung isipan natin para sa Panginoon. Huwag muna tayo mag-alala sa ating
Amen po? So lahat ay mag-concentrate tayo sa pakikinig. So dito sa ating binasa, sabi dito, ngunit walang nakakaalam ng araw, oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So dito sa talata na ating binasa, ay yung the coming or the second coming of Jesus Christ, na sa panahon na yun, walang sino mong nakakaalam. Kaya sabi natin doon kanina, na di kinakailangan is ready tayo lagi. Okay? Hindi sabi dito, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noe. Noong ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha na hindi nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Itong mundong ito, yung sinasabi ko dito, nangyari po dito noong unang panahon, sa panahon ni Noe, ang mundo ay binunaw sa pamamagitan ng baha. Tama po? Kinausap dito ng Panginoon si Noe. Bakit si Noe ang kinausap? Sapagkat siya na lang yung natitirang matuwid. Wala na pong iba. Lahat ng tao ay gumagawa na po ng kasamaan. Nakalimot sa Diyos. Nakalimot kung sino yung gumawa sa Kanya. Lahat ay nakalimutan. Lahat ay nagpakasama. Hindi na pinapansin yung Panginoon. Subalit ng panahon na yon, ay nangusap ang Diyos kay Noe. Noe, makan ako. Sapagkat papaulanin ko ilang araw at ilang gabi? 40 nights and 40 days. Kung ano yung start ng ulang kalakas, tuloy-tuloy po yun. Ang nakapagtataka dito mga kapatid, sa panahon ni Noe, ginawa niya yung arka sa pinakamataas na bundok. Di ba? Si Noe dahil siya ay righteous, si Noe dahil matuwid, naniwala at nakinig siya sa Diyos. Maraming mga tao ngayon hindi na naniniwala at nakikinig sa Diyos, maging sa salita ng Panginoon. Kaya itong pagdating po nito mga kapatid, nung gumawa at natapos, paiksin ko po yung istorya po nito at bumabasa po niyo yung kabuuan sa aklat ng Genesis. Mababasa po niyo yung kabuuan po nito ang aking sinasabi sa panahon ni Noe. Sa pagkakataon na nun mga kapatid, sa madaling salita, umulan. Hindi nakinig yung mga tao. Ayaw nilang makinig, may tumulong. Pero pagkaraan ng mga ilang buwan o araw, huminto. Ano ba yan? Bakit ka pa nagpapagawa? Ang taas-taas naman yan, wala naman yan tubig. Wala silang kalam-alam na ang Diyos ay may gagawin sa mundo dahil sisingilin ang tao sa lahat ng ginawa. Dahil lahat ng tao ay nagpakasama. Walang nag-aalala. Wala po silang isipan na ang Diyos ay purihin. Kaya nakita na lang po ng Panginoon na matuwid sa panahon na yun, walang iba kundi ang pamilya ni Noe. Ngayon, nang matapos po yung arko na yun, sabi ng Diyos, Noe, ipasok mo dala-dalawang hayop. Isama mo ang iyong pamilya. Ipasok mo dyan sa loob. Mga taong mga walang paniniwala. Paano makakaabot yung tubig dyan? Ang sikat ng araw, maalis naman. Wala yun, wala. Mga tao ngayon, kahit winawarningan, baliwala lang. Matigas ang puso, matigas ang ulo. Hindi nakikinig. Marami nang sabing, Diyos, totoo. Yung Lindon po ng Davao. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Habang bumili doon, anong sisigaw? Lord Jesus, pahingi na po. Palagay po ninyo, hanggang doon na po yun. Ang galit ng Panginoon ay kakaiba. Huwag po natin susubukan yung galit ng Diyos. Sapagkat tayo ay nilikha lamang ng ating Panginoon. Tama po? Walang tao na nakalikha ng kampanya tao. Wala po. Diyos Ama ang nakakalikha ng tao. Lahat po
Diyos lamang yung nakalikha. Wala na po iba. Hindi sa pagkakataon na yun, dahil hindi nakinig yung tao, ano mo nabasa natin? Lahat po yun. Lahat ng naglalasing kung ano yung nangyari ng panahon at ngayon, parehas. Di ba? Naglalasing no? Naglalasing niyo. Nagmamatigas no? Nagmamatigas niyo. Kung ano ang mayroon sa panahon ng Noe, maging sa panahon natin ngayon, ganun din yung nangyayari. Wala po pagkakaiba. Naway isa ka kapatid at kaibigan na tinuturing ngayon ng Panginoon na matuwid sa kanyang paningin. Tulad ni Noe. Tama po? Kaya sa panahon ngayon, ginawa ng Panginoon na umulan ng napakalakas hanggang ng tubig bumulwak sa ilalim. Nagtagpuan po yung taas at yung lahat ng tubig sa ilalim, lahat po yung hanggang umabot po doon sa pinakamataas na bundok na yon, hanggang umabot po doon sa arko na ginawa ni Noe, at yun po ay lumutang. Hindi kabuksan ni Noe sapagkat Diyos ang nagsabi, Diyos ang magbubukas. Tama po? So, ganun po yung nangyari. Lahat ng mga bagay, lahat ng tao po noon ay namatay. Wala pong natira. Kundi yung pamilya ni Noe na nakasakay doon sa daong. Yung mga hayop, yun yung mga nakaligtas. Ano na may mga kapatid sa oras na ito? Tayo ay patuloy na makinig sa salita ng Panginoon. Baka dumating yung araw ang lahat. Katulad sa panahon ni Noe. So sabi dito sa talatang ating nabanggit, sa panahon iyon ay may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigilid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Magtataka ka ano? Bakit nawala yung aking kasama? Saan napunta? Di ba? Saan siya napunta? Nawawala. Sabi dito. Hindi. Kaya magpantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng sambahayan kung anong oras ng gabi, darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na ninyo inaasahan. Wala po tayong magagawa. Alam lang po natin ngayon na darating yung Panginoon. Pero yung oras, araw, hindi po natin yung alam. Ang pinaalam sa atin ngayon, darating siya. So ano ang dapat gawin ng tao? Sinabi ng Panginoon, hindi yan. Darating ng araw. Ano yung magagawa natin? Be ready. Be vigilant. Di ba? Kailangan mo ngayon magbantay. Okay? Dahil ang Panginoon, pwede mamaya dumating. Pwede kinabukasan. Pwede pagdating ng ibang mga araw. Pwede siyang dumating. Ang magagawa natin, tingnan niyo mga kapatid, yung lindol. May nakapagsabi ba na sa oras na darating yung lindol? Wala. Lahat ng ginawa ng tao, kapag ang Diyos po yung kumilos, wala pong mangyayari. Ano bang bagay na mayroon po tayo kapag ang Diyos yung gumawa at kumilos, wala pong mangyayari. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mawawala. Kailangan po natin pananampalataya natin sa Panginoon ay mabuhay siya. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, hindi po yung lugi ang Panginoon, ang tao yung lugi. Ang Diyos ay mananatiling Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat. Kapag tayo makipagmatigasan, sino panalo? Ang Panginoon at ikaw lagi yung talo. Di ba? Kaya dito sa talatang atin nabanggit, magpagpagyan tayo lahat. Bilang mga tao, siguraduhin natin na mayroon tayong Diyos na sinasamba. Nagbibigay ka ng panahon sa Panginoon na huwag sana'y dumating ang araw na yun na huli na ang lahat. Huwag kang mamamayo kung saan. Kasi kadalasan yung bawat dito sa Pilipino, ito mga kapatid nakikita ko lagi. Ang hilig dito ng last minute.
Tama mo ba? Halimbawa sa tuwing eleksyon, ano yung kadalasan ginagawa mo? Ikaw ka magbuto. Ikaw ay ma-rehistro. Magbibigay ang gobyerno natin ng araw, napakahaba po yun eh. Halimbawa, October, yung pinakahuli. Saan kadalasan pumunta yung mga tao? Yung binigyan na tanda na June, July, August, saan siya pumunta? Huling araw. Ano ang ginagawa? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sino sinisisi? Kasi walang electric pan, walang upuan ng ganito. Bakit hindi kayo nadagdagan po rin ng palugig? Nagbigay ang gobyerno ng palugig, pero ano ginagawa ng tao? Diba? Di nakikinig. May mga araw na pili ka ng pumunta para magrehistro, ayaw mo. Gusto mo pumunta sa araw ng pinaka-last minute, yung the day na matatapos na po, yung registration. Ano ang nangyayari mga kapatid? Kung ano yung pagsisisi sa gobyerno, ang gobyerno ba yung may kasalanan? Hindi nyo yung magagawa sa Panginoon. Hindi ko yung magagawa sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, yun ang nangyayari. Nagbabala ang Panginoon. Kung hindi ka makikinig, wala. Ibahin natin ang Diyos. Kung dito sa ating bansa ay laging ganon, laging may chance, laging binibigyan, ay sana po, isa susunod, pwede bang ano po, ganito, ang Pilipino ang ihilig ng ganon. Pero hindi po yun aandar doon sa ibang bansa. Ang oras na pinag-usapan, darating lampas yung oras. Hindi sa tamang oras. Yan sabi dito ng Panginoon, darating po siya na hindi nyo nalalaman, hindi nyo inaasahan, at darating siya. Pag nagsabing maganda, dapat maghandahan tayo sa oras na hindi tayo maganda. Walang kasalanan ng Diyos. Ikaw ang may kasalanan. Tama po? Okay. Sabi nito mga kapatid, let's all be wise. Okay na kailangan natin, lahat tayo ay dapat maging matalino and be always prepared in our time today. Because it is better for us to not only prepare for the needs of our physical bodies, but also prepare for spiritual things. Saan sila ngayon busy? Saan ang tao busy ngayon? Maghanda ng para sa atin, ng inabukasan. Lahat ay pinaghahanda natin. Ang focus natin ay dito lamang sa mangyayari sa buhay natin na makikita ng tao ng pagdating ng araw sa ipapalaran ka, ikikwento yung buhay mo. Pero hindi mo ba naiisip na hindi lang dito ang buhay natin sa lupa? Katunayan, araw-araw maraming thousand ang namamatay, millions ang namamatay araw-araw. Di ba? Yan po yung katunayan na hindi po mananatili yung buhay nito. Hayop na, lahat ng mga hininga, hayop o tao, lahat ay mamamatay. Okay? Minsan ang iniisip ng tao ay puro na lang kaligayahan na meron tayo dito. Nakikita ang iyong kapwa, gagayahin. Wala pong masama sa mga bagay na yon. Subalit huwag niyo namang pababayaan yung mga bagay na hinahabilin sa atin ng Diyos. Okay? Lahat tayo ay kinakailangan, hindi lang naghahanda dito sa mga bagay na mayroon dito, kundi naghahanda din tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Baka sobra kung todo kagandahan talaga yung mga bahay natin, lahat ay talagang puro mayroon ka, pero hindi mo napaghandaan yung pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Sabi natin dito, Jesus' revelations of this word about the coming days. Ito na yung tanda ng kapatid. Di ba? So, sabi dito sa aklat na Matthew 25, 1 and 1 to 13, ito ay 10 dalaga. Sino ito yung mga dalaga ba? Sino yung mga dalaga? May mga dalaga dito o may mga dalaga? Walang may dala? Nadala na. Okay. So ito ay may 10 dalaga. Matthew 25 verse 1 to 13. Ang 5
verse na to ay hangal. Kaya sabi natin dito sa ating paniwala, let us all be wise and be always prepared our time today. Tama po? Dahil ito mga kapatid na ating binabanggit dito, observe, kunin yung Biblia ninyo para makikita yung ating kinikwento. Itong Matthew 25, iikot lang tayo sa 24 at 25 dito tayo sa chapter na ito. Okay? Kaya mapapansin po ninyo yan, lima matalino. Lahat sila mayroon ilaw. Ilaw. Pero ang nagpapatunay na matalino talaga dito, hindi lang yung lahat sila na ilaw. Kundi yung mayroong reserva, langis. Yan yung matalino. Sino yung may reserva? Yung limang matalino, may ilaw at mayroong reserva. Ang hangal, may ilaw, wala reserva. Diba? So sa pagkakataon na yun, mga pinikwento po natin dito yung time, yung oras ng pagdating ng Panginoon, na di talaga natin nalalaman yun. Hanggang na sila'y nag-aantay. Okay? Lahat sila may ilaw. Hanggang nag-andap-andap na ng ilaw noong mga hangal. At humingi sila ng pabor, humingi sila ng pagkakataon na, maaari niyo po ba kami bigyan ng inyong langis kasi baka mamatay na ninyo yung anong ilaw kasi kunti. Sabi, ay pasisya na, hindi pwede. Kasi baka mabala yung pagdating ng ikakasal. Kaya hindi po nila binigyan. Sapat na yung binigay ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ang nangyari po noon, mga kapatid, hindi po binigyan ng matalino yung limang hangal. Sabi, punta na lang kayo daw, baka mamaya may mabili kayo. Okay? Kaya umalis po yung lima. Nung pag-alis po ng lima, yung limang matalino, nanatili siya pagkat meron sila, reserva, may ilaw sila. At doon naman, dumating ang ikakasal. At nasaan po yung lima? Naghahabol sila ngayon. Naghahabol sila ngayon. Yung lima nasaan na? Pinapasok na sa loob. At dumating na yung lima, hangal. Anong sabi? Napagsara na sila. Anong sabi po dyan? Later the rest of the virgins also came and said, Master, Master, open up for us. Hindi ko kayo nagkikilala. Binigyan ko na kayo ng panahon, pero ganyan pa rin kayo. Hindi ko kayo nagkikilala. Kahit anong tawag pong master, pag nasara na kayo, wala kang magagawa. Pag ang Diyos ay nagbigay ng tandang oras, panahon para sa iyo, gawin mo ang dapat mong gawin. May mga Pilipino kasi ngayon, laging ganyan, humihingi lagi ng pabor. Walang problema sa pabor. Pero yung pabor na binigay sa atin ng Panginoon dapat pabor na gamitin ng tama. Tapos na dumating na po yun, maging katulad na po ng iba ng atin. Nahirap po yun. Diba? So, pag-usapan natin dito ay limang bagay. Jesus Revelation about the coming days sa darating na panahon. Okay? Sabi po dito, what does the gospel teach about the coming days? Ano ang itinuturo ng Ebanghelyo tungkol sa darating na araw? Number 1, Jesus told his disciples and also tells us today about the signs of the end of time. Sinabi ito ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad at the same time sa atin ngayon. Dahil yung Biblia binabasa po natin ngayon, kasali tayo. Inabot po tayo ng pagpapahayag ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi na lang po ito doon sa kanyang mga alagad. Ang sino man ngayon nagbabasa ng salita ng Diyos at nakakaintindi po nito ay kasama ka. Bakit ito sa mga tao hindi nakakaintindi ay yung salita ng Panginoon? Kasali ka dito eh. Di ba? Dahil sabi dito, Jesus told his disciples and also tells us today about the sign of the end of times. The disciples and today, tayo mga kapatid, all the Christians, hindi lang dito sa ating country, even outside in our country, all the Christians, itong salitang ito ay ibinibigay ng Panginoon. Nasabi po dito mga kapatid, na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinasabi rin sa atin na ngayon
ang tungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Itong paglindol, itong pagbagyo, itong pagsabog ng bulkan sa Taal, kakaiba ito mga kapatid. At magtataka ka ngayon, bakit sunod-sunod yung lindol? Yung sinabi ko sa inyo, ang Panginoon ay mayroong mga tanda na binibigay at alam din natin yun. Alam ba ninyo kung uulan o hindi? Alam ba ninyo kung uulan o hindi? Paano mo nalaman kung uulan? Di ba? Bumili po yung langit. Pag bumili po yung langit, ano ang lagi na lumalagi sa isip natin? Pag kulay po yung langit, di ba lang natin? So dapat alam din natin ang pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Alam din dapat natin yun. Kung alam mo nga na uulan, kapag madilim ang panahon at madilim na madilim, alam mo babagsak siya, alam mo pa uulan. Alam mo rin, kung aaraw sapagkat napakaaliwalas at blue yung langit. So dapat alam mo rin ang pagbabalik na Panginoon. Pinabatid na ito ng Panginoon. Pinabatid na doon sa mga disipulo, pinabatid na rin din sa atin sa ngayon. Clear po yun, mga kapatid. Okay? So ano yung tanda mga kapatid? Letter A. Sabi niya sa Matthew 24:3 hanggang 8, sabi dito, 3 verse hanggang 8. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Di ba? And then sabi dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ni Iman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Misaya, at marami silang maililigaw. Ang dami na yung tao na hindi nababasa ng Biblia. Akala niya, yung kanyang tinatahak ay para pa sa Panginoon. Yung pala yun, naliligaw ka na ng tao. Yung mga nag-aakala mong tagapagturo, pero naliligaw ka na. And then sabi dito mga kapatid, na sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Misayas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magkikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, pagkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Tingnan niyo mga kapatid, yung pasimula na tinutukoy. Ano na kaagad yung nangyayari sa tao? Yung lindol pa lang, aligagana. Lord, tama na, Lord, tama na. Narinig niyo po yung nagbibidyo sa mga, tama na. Hindi pa po yan ang umpisa talaga. Yung mga tao dito na nagugutom ngayon, hindi pa yan. May severe hangin pa pong darating na panahon na talagang gutom yung lahat ng tao. Magkakaroon ng gera, bansa, laban sa bansa. Napapansin niyo po ba yan ngayon? Yan yung mga tanda. Kaya lahat dito, ang lahat ng tao ay dapat ikaw ay nagbabantay. Mapalad ka kung meron kang pananampalataya sa Diyos. Kasi alam mo, ang nakakatakot lang dito talaga, kung nagbabasa ka ng Biblia at inosente ka pa rin hanggang ngayon, yan yung nakakatakot. Di ba? Kaya dito mga kapatid sa ating binanggit, na binabanggit ko dyan, there will be war, gera, kagutuman, earthquakes, persecutions, false prophets, and much more. Napakarami pa mga kapatid ang dadating dito sa atin. Sabi nga niya, pilit na iniligaw eh. Di ba? Huwag kayo yung tagapakinig lang ng tagapakinig.
ang Biblia, hindi kayo ililigaw. Tama po? Andyan yung Biblia. Mapapahamak ka kung lagi ka lang nakikinig sa tao na hindi mo binabasa yung salita ng Diyos. Kaya lagi ko po sa inyong sinasabi, magbasa kayo araw-araw ng Biblia. Sapagkat ito talaga yung magliligtas sa iyo. Wala na po ba? Malimit, magkamalit itong lahat ng ating pinakikinggan. Mga lahat ng taong naririto, pipiling ikaw ay mailigaw na akala mo totoo at tama ang kanyang sinasabi. Pero puntahan mo lagi yung Biblia, makikita mo talaga dyan kung ano ang dapat mong gawin para ikaw ay makapagpatuloy sa Panginoon. Tama po? Kaya dito mga kapatid sa ating binasa, talagang mangyayari ang mga bagay na ito. At ito yung sinasabi po natin is number 1, nasabi natin Jesus told His disciple and also tells us today about the sign of the ends of time. So, sinabi na ito sa disciples, sa mga alagad, at sinabi na rin sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, wala na pong kailangan pa. Dahil ito yung pinahayag. Ang tao na lang dito, kung tatanggapin natin yung, kung pinakinggan lang natin yung salita ng Panginoon, dapat ito yung tanggapin natin ito sa panahon natin. Sapagkat lahat ng sinabi ng Biblia, lahat ay totoo. Huwag kayong makinig dyan sa mga naghula-hula, nasa darating ng ganito, ng ganito. Isabi nila yung tamang oras at araw. Di sana hindi masisira, hindi mamamatay yung mga tao kung alam nila yan. Nagpe-predict sila ng ganun, hindi ba nila sinasabi yung araw at oras. Tuloy marami na mamatay eh. Kung alam talaga nila yung exact, bakit nila isabi, hindi sana walang nawawasak na bahay. O di kayo, walang namamatay na tao. Sapagkat sinasabi yun, hindi eh. Yan yung mga false prophet, false teachers. Kaya kung kayo ay makinig sa mga ganyan, talo tayo dun. Dahil ang Biblia po ang totoong nagsasabi. Kasi di ba, kaya naman di ba, kung nagpe-predict sila, isabi nila yung araw, isabi nila yung oras, para yung tao na kapag hahanda. Hindi naman nila alam eh. Basta sabi, ay yung tama, yung predict na, ng maglilito. Maglilito talaga, hindi talaga lang eh, walang nakakaalam nga eh. Ang daming dadaya ngayon ng mga tao, doon sa mga prediction nila na kasabi ng mga tao na ganito, sa Nobyembre, Oktobre, na ganito ang mangyayari. Malinaw po yung sinasabi ng Biblia. Kung totoo ka, nagpe-pray na ganito, hindi dapat concern ka sa tao. Yung tao sana walang mamatay kasi alam mo yung oras eh, yung sinabi mo yung buwan na yun eh. Di ba klaro yun? Ang Diyos lamang po yung makapagbibigay sa atin ng konkretong paliwanag ng salita ng Panginoon. Tama po? Kaya lagi kayong mabasa na Biblia para hindi tayo naliligaw sa mga sabi-sabi na ganito. Tama po? Okay. Pangalawa, Jesus described in parables the sign of the end of time, the judgment and separations of people. Maniwala kayo sa hindi. May masama at may matuwid. Naniniwala kayo? Hindi ko ito sasabihin dito yung pangalawa na ito kung hindi totoo. Sabi niya, Jesus described in parables the sign of the end of time, the judgment and separations of people. Yung hatol ng Diyos sa matuwid at sa masama. Yung binabanggit po dito mga kapatid sa Matthew 25:31-46, ihiwalay ng Diyos yung kambing, ihiwalay ng Diyos ang tupa. Pag sinabing kambing, hindi po sila kabilang sa kawan ng Diyos. Ang kabilang sa kawan ng Diyos ay ang tupa. Tayo ay kambing ng Diyos o tupa ng Diyos? Tupa. Pangalawang tanong, tayo ba ay mga tapa ng Diyos o tupa ng Diyos? Alam niyo yung tapa? Alam niyo yung tapa? Bata. Tapsilog. Sino mayroon sa inyo yung tapsilog? Mga
Ito kapatid na aking tinutukoy po dito sa pagdating ng araw. Totoo. Ihiwalay talaga ng Diyos yung sa Kanya at yung hindi sa Kanya. Okay? Anong talata yan? Matthew 25. Hindi tayo lalayo 24 at 25 lang itong pag-uusapan natin dito sa Matthew. 25, 31 to 46. Ang sabi, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, patitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Magkakatipon lahat ng tao. Then sabi niya, sila ay pagpupukul-bukurin niya tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. Saan nakalagay yung tupa? Yung sa kaliwa. So tandaan niyo ang kambing ay nasa kaliwa, which is, sinasabi niya siya po ay masama. So ang tupa ay nasa kanan. Okay. Saan kayo ngayon? Huwag kang kililig sa kanan tayo lahat. Okay, din sabi niya, ilagay niya sa kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo sa at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula nang likhain ang sanlibutan. Ano ang tawag sa mga taga-kanan? Tupa. At tupa ka nga at ikaw ay nasa kanan. So ano po yung sinabi sa inyo? Pumasok dahil kayo ay pinagpala o pinagpala? Pinagpala. O, diba? Pumasok kayo dahil kayo ay pinagpala. So ang mga taga-kaliwa, mga kambing. Mga taga-kaliwa. Huwag niyo isipin yung mga taga-kaliwa yung binabanggit ko ha. Baka may naglalaro sa isip niyo. Alam niyo ba yung mga taga-kaliwa? Alam niyo ba yung mga kaliwa? Huwag kayong mag-isip na hindi kayo natin tinutukol. Baka misinterpret tayo. Hindi po yung mga taga-kaliwa yung ating tinutukoy dito. Ang tinutukoy natin dito, bibigay na binabanggit ng Panginoon yung kaliwa na wala po silang pananampalataya sa Panginoon. Wala po silang ginawa. Bakit po pinagpala po sila? Ito kasi yung ginawa nila. So, ipinapaliwanag dito sapagkat ako'y nagutom ay iyo. Anong sunod? Yan yung mga tupa ng Diyos. Nung ako ay nagutom, ako ay pinagkain. Nung ako ay nauhaw, ako ay iyo pinainom. Ano ba yung sumunod? Yan, pinatuloy natin. Ito kapatid. Kailan niyo ngayon pinagkain si Jesus? Very good. Yan yung sagot dito. Tama yung sagot ni Teresa. Pinainom, nung ako ay nauhaw, represent, nasasabi ko dito, na ang Panginoon, nasabi niya nung ako ay nasa bilangguan, ako ay iyo, dinalaw. Ito yung mga gawain ng mga tupa ng Diyos. Mayroong pagmamalasakit kayo sabi, welcome. At kayo ay pinagpala at pumasok kayo sa aking kaharian. Ito po yung tupa. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng gumawa nito sa kapwa ay ginawa sa akin o sa Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa po natin mga bagay na yan, yung mga tao na ating tinulungan, mga tao na ating ginawa ng kabutihan, alam mo po kung kanino yung ginawa? Sa Panginoon. Kaya sabi niyan, kayo yung aking mga tupa. At ano naman ang tinawag sa kambing? Sabi niyan sa talata 41, kabaliktaran. Nung ako ay nagutom, anong sinabi? Kabaliktaran po doon. Sabi niya dito, at sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy at hindi mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampong. Totoo mga kapatid, ang impyerno hindi para sa tao. Ang impyerno para sa dyablo. Ang naging problema, mayroon po siyang mga kampong, yung lahat ng
Tuloy, napasama ka po doon. Kung ikaw man ay hindi sa Diyos. Hindi po sa impyerno ginawa. Ginawa ng Lord ang impyerno, hindi para sa tao. Ginawa ang impyerno para sa Diablo. Totoo naman. Pero sabi doon, additionally, doon sa Diablo at sa iyong mga kampo. Di ba? Sabi dito, ako'y naging isang dayuhan ni hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi niyo ako pinarapta. So ito yung nangyari po. So kaya, sa buhay natin, kung ating pong titingnan, yung kambing at yung tuba ay magkaiba. Yung matuwid at masama ay magkaiba. Haliwanag po, kung tinutuloy niyo ngayon na kayo ay matuwid, iba yung ginagawa natin sa masama. Lahat ng tao ayaw ng masama. Pero huwag bakit ka gumagawa ng masama. Ayaw mo naman pala talaga ng masama. Pero bakit ka gumagawa na? Kung tinutuloy mong ikaw ay tupa, dapat gumagawa ka na matuwid. Sapagkat ang kambing lang ang gumagawa ng masama. Lahat tayo narinito sa loob ng simbahan, hindi tayo kambing. Lahat tayo ay tupa, nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Okay. And then dito mga kapatid, yung dalawang bagay na aking nabanggit. Sabi po dito, the separations of the righteous and the wicked. And the second, the righteous and the wicked will go to different places. Magkaiba po yung destinasyon ng masama at ng matuwid. Look, verse 46. Makikita niyo po yun kung saan po yung lugar ang masama, saan lugar ang matuwid. Okay? Dalawang bagay lamang sabi dyan. Dito, itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na wala hanggan, eternal life. So mayroon tayong eternal life na kasama yung ating Panginoon. But, yung kambing, yung masama, ay doon sa apoy na kaya man hindi mamamatay. Huwag kayong magbiro ng apoy. Ang apoy ay hindi biro. Yun ay kaparusahan. Ang impyerno ay kaparusahan po yan. Hindi po yun maganda. Na tayo, lahat ng nakikinig may eternal life, nakasama ang Panginoon na magiging masaya. Lubhang, napakasakit. At wala tayong maisasabi experience po dito. Ayaw mo experience niya. Sapagkat ang parusa ng impyerno na ito, wala kamatayan. Hanggang ang uod po dyan ay hindi po siya namamatay. Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy ka naghihinagpis ng so. Dahil ito ay parusa po ng Panginoon. Amen? Number 3, Jesus said that at the end of time, no one knows the hour or day, only the Father. So walang iba pong nakakaalam. So once again, babalikan ko po mga kapatid, kinakailangan ang lahat ng tao ay maging handa. Huwag tayong pagkakampante. Kasi hindi niyo po talaga alam yun. Kahit ako hindi ko rin po siya alam. Ang magagawa ko lang talaga ngayon is to prepare. Kahit yung ulan, kahit yung langit, alam mo na uulan, pero hindi mo alam kung anong oras ang babagsak. Wala kang kaalam-alam nun. Basta alam mo na malilim, basta alam mo na ulan, pero hindi mo alam kung anong exact time yung ibabagsak yung ulan. Hindi mo alam. Pero alam mo lang uulan. Hindi mo rin alam ang oras. Diba? So, ano po dito binabanggit? Sa talata, sa Matthew 24:36-44. Saan po yun? 24:36 hanggang 44. Basahin po natin. Sabi dito, 36 ito. Pangatlo na po tayo, Matthew 24:36. Tama. Sabi dito mga kapatid, sa talata natin binasa kanina, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na ninyo inaasahan. Ito kapatid, dito sa binasa po natin kanina, ay hinalintulad po yung pagbabalik ng ating Panginoon sa isang magnanakaw. Tama po? Alam niyo ba kung ano
yung binabalak ng magnanakaw? Pwede niyo pong sabihin sa akin, sino po sa inyo yung nakakaalam ng pag-iisip ng magnanakaw? Pwede niyo po bang sabihin sa akin ngayon kung anong oras darating ang magnanakaw sa inyo? Pero alam niyo mayroong magnanakaw. Naniniwala kayo na mayroong magnanakaw? Pero alam niyo ba kung kailan sila kikilos? Hindi, di ba? Kasi kung alam niyo lang po talaga mga kapatid at ako, kung alam ko yung magnanakaw na gagawa siya, di si Satan, hindi ako nalilimasan. Nakapagpabantay sana ako. May magnanakaw ba na magsasabi na sasabihin kay Brother Michael, Brother Michael, mamaya 8 o'clock, magnanakaw ako sa inyo, nanakawin ko yung ano mo doon, yung refrigerator mo. May napansin na kayo magnanakaw na gano'n? Kasi kung mayroon po nun, makapagbabantay ka. Wala naman magnanakaw na magsasabi nung kaya nga magnanakaw eh. Di ba? Wala magsasabi ng gano'n. Kaya magnanakaw, hindi talaga sila nagpapaalam. O hindi sila magsasabi sapagkat, plano ko ba ko ipapaalam sa inyo magnanakaw nga ako eh. O di ba? Katulad po nito mga kapatid yung pangatlo na ito na aking binabanggit ngayon. Na ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Wala pong nakakaano. Anytime, ano bang oras, pwede ko siyang dumating. Pero ang tanong dito, kasama kayo ako? Ako magtanong sa inyo ngayon mga kapatid. Kapag dumating po ang Panginoon ngayon, kasama ka ba? Dito tayo magtutuos ngayon. Kasi bago ko ito tapusin, gusto kong malaman po muna ito. Sure ka ba na kasama ka? Alam niyo yung word sana? Alanganin. Ano yan eh, yung sinasabing walang tiyakan. Ang tinitiyan mo sa inyo ngayon kapatid at kaibigan, natiyan ko sa inyo kanina, umamin kayo eh. Sabi niyo tupa kayo. Pinagpala kayo. Kasama kayo sa kaya ngayon ng Panginoon. Ayaw po natin marinig dito yung sana. Sapagkat wala po purgatorio. Wala pong gitna ito. Dahil wala lang yung pinagpipilian. Wala purgatorio. Wala. Huwag kayo maniwala nun. Impyerno at langit. Ngayon, panghuling tanong, kapag dumating ba ang Panginoon ngayon, kasama ka? Alam niyo kung bakit kayo hindi niyo magawa magsabi ng gano'n? Kasi may ginagawa kayo kalukuhan eh. May ginagawa kayo kasamaan. Hindi niyo masabi na kasama kayo. Di ba? Yun yung totoo. Gusto ko kayo parang kahit talaga mga kapatid. Yun yung totoo eh. Hindi niyo kaya kasi mayroon kayo ginagawa na hanggang ngayon, andyan pa sa puso niyo, may gusto kayong gawin. Tanggalin niyo at masasabi, ay, oo, magkasama ako sa Panginoon. Hanggang hindi niya tatanggalin, ang hirap talaga magsalita. Pero kapatid, ina-advise ko kayo, tanggalin niyo yan. Sa oras na hindi niyo tanggalin, hindi kayo nagiging handa ngayon. Be ready. Kasi sa anumang oras pag dumating ang Panginoon, tinapag na wala tayong karibuhan, wala tayong kasama, yung hinahanap ng Diyos eh. Di ba? Dapat tanggalin natin yun. Di niyo talaga kayang gawin yun. Kahit sinong pastor pa magtanong ilang ulit kayo tanongin, ang sasabihin nyo lagi, sana makarating. Hindi talaga nyo masasabi. Pero kapatid, siniseryoso ng Biblia. Ako sa totoo lang sabihin ko sa iyo, seryoso akong kasama ko ng Panginoon. Walang duda. Kaya yung sabihin? Bakit po? Napakahalaga po yung pananampalataya sa Diyos. Kapag wala kang pananampalataya, mahirap. Pero may pananampalataya ka, madali. Walang pamasahe. Ang iyong gagawin lang, mananampalataya ka kay Jesus. Ulitin ko mga kapatid, naniniwala ba kayo darating muli ang Panginoon? Amen. Mahal niyo ba ang Panginoon? Tama. Ngayon dahil mahal niyo ang Panginoon, magkakasama ka niya.
Bumalik ko ngayon tanong, gano'n lang. Kasama na, sabi mo, kasama na, mahal mo ko lang Panginoon eh. Ngayon, napaamin na kayo. Oh, nadaan lang sa iba, ano? Hindi sa totoo lang, siguro din. Hindi mo ito biro. Huwag niyo po ang isipin na yung impyerno ay maayos, hindi mo. Masama yun. Eh, hindi talaga maganda. Pugan yun ang kasamaan na ikaw ilalagay doon. Huwag yun, ang isipin niyo natin ngayon, paano kaya ako makakapunta sa amin? Di ba? Kaya mahalaga ito. Be ready. Dito mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, dito sa ating binasa, ay kinakailangan tayo maging handa tayo. Okay? Under this, mga kapatid, everything that happens and will happen is in God's hand. Lahat na nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari pa ay nasa kamay ng Diyos. Hawak kasi ng Panginoon ang lahat. Hindi natin hawak. Okay? B, the Son of Man will come when we do not expect it. Darating siya na hindi mo alam. Okay? Pang-apat, mga kapatid. Pang-apat, Jesus said that at the end of time, those who remain faithful to the end will be saved. Okay? Dapat tayong lahat ay dapat remain ang ating pananampalataya sa Panginoon. Remain faithful to the end will be saved. Ang pananatiling tapat hanggang wakas ay siya maliligtas. Dapat may katapatan tayo. Okay? Sabi dito sa talata na aking babasahin, 24:9 hanggang 14. Basahin natin. 24:9 hanggang 14. Ano po yung napapaloob? Sa mga panahong iyon, kakapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ang isa't isa sa kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasamaan ay lalaganap, ano ba't manlalabig ang pag-ibig ng marami. Then, ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ito yung isang bagay na dapat mangyari sa buhay natin. Yung manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen, no? Sapagkat yaon lamang yung mananatiling tapat sa Panginoon ang siyang maliligtas. So, sabi dito, sabi ko, God is good and all the time. Alam niyo po ba yung binasa natin ngayon? Ng kapwa pagkakamlo, di ba? Ililigaw yung bawat isa. Lahat tayo. Ang hinahanap dito ng ating Panginoon ay yung katapatan mo sa Diyos. Di ba? Isipin niyo yung darating na pag-uusig. Sa mga panahon iyon, kaputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasandal upang pahirapan at patayin. Deny or die. Ano? Sasabihin dito, ano? Ang Diyos mo ba ay si Jesus? May hawak na tabak. Ikaw, brother GR, may tabak na hawak at sasabihin, kahit Jesus o hindi. Pag kay Jesus, pugot, ulo. Ikaw, brother dyan eh. Sige, sasabihin, brother dyan eh. May hawak sa iyo ng palakol sa harapan. Jesus o hindi? Kay Jesus, nakikita mo kumikinala. Di ba? Ito mga kapatid, nang sa Panginoon, marami mamamatay. Di ba? Ikukumpis mo si Jesus, ang kapalit po nun, kamatayan. Noong panahon, Leon, yung malaking lugar po doon, marami po Leon. Pag nalaman Kristiyano, madali, papasok po ron sa parang ano po siya, parang Sinteporia, parang ano po, yung parang palaruan. Nakapaligid ang taong nanonood. Mga Kristiyano andun sa loob. Then, andun po yung sa gitna at yung mga leon nasa gilid na kakulong. Ang gagawin po nun, bubuksan po yung kulungan at palabas ng mga leon. Alam niyo po ba ano gagawin? Hahabulin lahat ng mga Kristiyano, yung mga tao doon, hanggang sa pati yung kainin ng mga leon. Bata, matanda.
Pag sinabi mo, ikaw ay kay Jesus, ang Diyos mo ay siya na gumawa ng langit at lupa, yun yung nangyari. Sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya maliligtas. Hanggang sa kamatayan mo ba, ikukumpis mo sa ibig na si Jesus ay Panginoon mo? Kayo mga kapatid, hanggang sa kamatayan natin, mananatili ba tayo sa Panginoon? Kahit anumang uri o anuman yung ating pagkamatay, ikaw man ay kung saan man siya, ano man yung mga pagkamatay natin, sasabihin pa rin ba na si Jesus pa rin ang Panginoon natin? Dahil sabi dito sa binanggit na ito, na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapuput sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Simple lang. Nung ang Panginoon Jesus binakit, di ba? Nung binakit yung ating Panginoon, marami po ang nagkanulo kay Jesus. Hanggang sa kanyang kamayan, wala siyang kasama. Siya lang mag-isa. At tinupad niya yung kalooban ng Diyos. Sana sa buhay natin ay ganyan din. Dapat tayo ay tapat, sapagkat sa panahon na tayo ay maging tapat, maliligtas po tayo. Tama po? Si Pedro, isa na po na nagkanulo. Hindi ko yan kilala. Si Judas, binigtan si Jesus. Di ba? Tayo lahat, ang hinahanap ngayon sa atin ng Diyos, yung katapatan natin. Ang sino man mananatiling tapat ay maliligtas. Okay? Ang sa aking binabanggit, don't neglect faith but cherish it. So, huwag pabayaan ang pananampalataya, bagkus pahalaga nito. Pahalagan po ninyo ang pananampalataya na mayroon kayo ngayon. Yan ang isang bagay na dapat huwag mawawala sa buhay natin. At masasabi mo ngayon, dumating mga oras ang Panginoon. Kasama. Panghuli, mga kapatid at panglima, Jesus said that at the end of time, my words will not fail. Sabi po niya, sinabi ni Jesus na sa katapusan ng panahon, ang aking salita ay hindi magbibigo o hindi magkakagulang. Sa aklat ng Matthew 24:32-35, ito po yung kanyang sinasabi. 32. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. May igos ba dito? Ang igos, doon po ito banda sa mga nito, bilis. Igos. Sabi dito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nanariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam nyo, malapit na ang tag-araw. Yan yung palatandaan po doon sa panahon na yun kung tag-araw. Yung igos. Pag yun po ay sabi dito ay nanariwa na at sabi na dadahon ang mga sanga nito, alam nyo malapit na ang tag-araw. And then sabi dito, gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman rin ninyo malapit na ang panahon ng pagparito niya magsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabulan. Lahat ng bagay dito mga kapatid, mawawala. Imagine mga kapatid yung Cebu, yung Masbate, yung Davao. How many years na inipon nila yung lahat na mayroon sila? Magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng magandang tahanan, matataas ng gusali. Sa isang lang ng lindol, wala nang lahat. Hindi lang gusali, kundi pati buhay. Diba? Ngunit yung salita ng Panginoon kailanman ay hindi magkakabulan. Mawawala yung langit, mawawala yung lupa, mananatili yung salita ng Diyos. Tama po? So lahat tayo mga kapatid at kaibigan, laging puntahan yung salita ng Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon. Ito yung mga tanda na palapit na po yung ating Panginoon. Sabi din yung igos, pag nakikita nyo na ganito na po siya, madali na yung tag-araw. Tayo din dito sa atin.
Pag nakikita natin yung amihan, ano yung isa? Amihan at saka, ano yung isa? Sa ating weather po dito, amihan at saka habagat. Alam din natin yung kung kailan mag-amihan. Alam din natin kung kailan maghahabagat. Tama? Alam din natin yung palatandaan nun. So, ganito po yun. Kaya itong mga nangyayari sa panahon natin ngayon, ito ay palatandaan na ang Panginoon ay palapit na. Tama po? Kaya, lahat tayo, sabi dito, ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi mapaparang. Tuloy-tuloy ang salita. So, magunaw man yung langit, magunaw man yung lupa, tuloy-tuloy yung salita. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Okay? Mawawala na lang tayo, pero yung salita ng Diyos tuloy-tuloy siya. Okay? And that is mga kapatid, the Word of God is the true key to real life. Ang salita ng Diyos, ang tunay na susi ng totoong buhay. Ito ang lagi niyong puntahan. Ito yung totoong buhay, yung salita ng Diyos. Sa ating pagtatapos, sabi dito mga kapatid, sa talata na aking babasahin, sabi po dyan, be vigilant at all time. So, kinakailangan tayo ay mapagbantay tayo. Ano? So, and then, strengthen your faith. So, kinakailangan maging matatag tayo. Ano man yung mga nangyayari, ang pananampalataya ay maging matatag siya. Ano po? Palakasin. 3, walang nila sa inyo. So, kinakailangan, let no one deceive you. Wala sanang magligaw sa inyo. At huwag kayong paliligaw. Kundi pumunta kayo sa salita ng Panginoon. Keep your lamp burning. Kailangan ang iyong ilawan ay lagi po siya, ano po, laging sumisina. Lagi po siya shining. Lagi po siya nagliliwanag sa lahat ng oras. Huwag tayong katulad ng limang hangal. Maging katulad tayo ng limang matalino. Hold fast to the teachings of God's Word. So kinakailangan, mga kapatid at kaibigan, panghawakan po natin mahigpit yung salita ng Diyos. So sa ating pagtatapos, 1 Timothy, kung maaari lang po ay samahan po ninyo ako sa ating pagbabasa. 1 Timothy or 2 Timothy? 1 Timothy yan. 2 Timothy, hindi 1 Timothy. Mali lang po yung aking pagkalagay. Kalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 hanggang 5. Ito mga kapatid, pwede pong pag-ibakuha ng Biblia ninyo at dito tayo magtatapos sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. 1. Tandaan mo ito, mababagbag, kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili. May nakikita na kayo ng mga tao na mga makasarili ngayon? Gahaman. Gahaman? Gahaman sa salapi. Ano yung gahaman sa salapi? Ha? Gahaman sa salapi? Corrupt. Alam niyo yung gahaman dito, pag i-translate mo ng modern terminology, corrupt. Kaya magnanakaw. Kaya sabi dito, asa na? Palalo, mayabang, mapapalipusta, suwail sa magulang. May mga bata pa dito na suwail na sa magulang. May mga bata ngayon, hindi na, ito mga bata, bigyan mo yung warning. Huwag kayong maging suwail sa magulang ninyo. Why? Hindi nyo alam kung ano ang pinaglalaanan ng magulang ninyo. Lalo na kayong mga nag-aaral. Hindi nyo nga alam kung stress ang nanay ninyo. Hindi nyo nga alam kung yung nanay ninyo kumakain pa o hindi na dahil sa mga bayarin sa bahay niyo. Kaya ang mga bata ngayon, huwag kayong maging suwain. Pagkaroon kayo ng respeto sa magulang ninyo. Naunawaan po? Marami na yung mga bata na wala nang pakialam sa magulang. Ang ibang magulang, makita mo na lang sa straw. Nabibigla na lang. Kasi hindi natin inaalam kung ano yung kalagayan. Yung mga bata, iniisip nila yung sarili lang nila. Isipin nyo din yung magulang. Okay? And then sabi dito, mga walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at
mabuti. Hindi lamang iyan, sila yung magiging taksi, walang karos, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay nagkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Pagdating ng araw, itong mga nabanggit dito, iwasan ito. Bakit po? May mga posibilidad na bagay na yan. Kaya iwasan mo sa pagdating ng araw ang mga tao. Tayo pinagdaan. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Lord God, gabayan niyo kami. At itong mga darating ng araw at panahon, lahat kami ay ang pagbantay. Ang aming mga pananampalataya sana ay maging malakas, huwag ito manlamig, Panginoon. Tulungan niyo kami lahat na huwag po namin iwawalang bahala ang mga salita niyo. Sapagkat ang salita niyo ang totoong buhay